Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang kumakalat ngayon sa social media matapos umanong mag-collapse ang Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ilang hindi pa kumpirmadong ulat, sinasabing bigla umanong bumagsak ang Pangulo matapos ang isang closed-door meeting sa loob ng Malacanang Palace. Dahil dito, mabilis na nag-trending ang balita online at maraming netizens ang nagulat at nag-alala sa kalagayan ng Pangulo. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon sa social media, agad umanong rumisponde ang medical team ng Pangulo at isinagawa ang agarang pag-aasikaso sa kanyang kalagayan. May mga ulat pa na nagsasabing isinugod umano siya sa isang ospital para sa mas masusing pagsusuri. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan kung ano talaga ang nangyari o kung totoo ang mga kumakalat na balita. Samantala, maraming netizens ang nagbigay ng kani-kanilang reaksyon sa internet. Ang ilan ay nagpahayag ng pag-aalala at panalangin para sa kasalukuyang karamdaman ng Pangulo, habang iba naman ay nananawagan ng malinaw na pahayag mula sa Office of the Vice President of the Philippines upang mapawi ang mga haka-haka. Dahil sa bilis ng pagkalat ng impormasyon online, lalo pang umingay ang usapin sa iba't ibang social media platforms. Sa kasalukuyan, nananatiling palaisipan ang tunay na sitwasyon ng Pangulo habang hinihintay ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa Malacanang Palace. Pinapayuhan naman ang publiko na maging mapanuri sa mga balitang makikita online at tiyaking galing sa pagkakatiwalaang source ang impormasyon. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na updates kaugnay ng isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. I like my drama today. I'm so goldy, right? Very gold ang ating mga eksena today. Masyado tayong mahal ang ating alindog. At ang ating baso nakisama, may mga gold pa. At least man lang, feeling richy-bitchy tayo, no? Sa mga ganitong acting. Sabi ni Mary Jean Flor, gusto daw niya ang aking dramatization today. And si Alin Idnok. Of course, maraming salamat sa inyo, Ma'am Marvic MGT. Okay, mga kababayan, mukhang nakikisama ang tadhana, alam mo, dahil the fact na, pero hindi rin kasi natin alam, baka optics ng bangag. Okay, pwede rin kasi, ganito yan, pwedeng hindi totoo na siya ay may feeling discomfort kasi supposedly may aatinan daw siyang event. Okay, pwedeng tinamad lang siya. Kasi tamad yung ulul na yan, yung julul na yan. Di ba? Kasi may pupuntahan yata, may pupuntahan siya supposedly today dyan sa Pilipinas na isang event ng 10 outstanding young man chuchuchuchu. So pwede dahil tamad yan si Bangag, dahil namimilipit na yung ngiwiya, ang alpot na Bangag, ay maaring drama-drama lang. Or maari talagang inarata yung puwet niya. Diba? Baka may pinasok na naman siya kagabing malalaking bagay. Imagine mo kung itong papasok. Teka lang ha. Imagine mo kung itong base na to ang ipapasok natin sa buli ni Bangag. Warak talaga. Diba? Kakain nga ng chocolate para lalo ako maging hyper. Ay, nako. Chocolate ornaments from Pasko. Teka lang. Oops. Baka malaglag ang aking alindog. Okay. Masyado kasing okay, paawa effect. So pwedeng hindi to, pwedeng nagdadrama lang, pwedeng nag-optics lang si Bangag na na kunwari ay na ospital siya, kunyari bisibisihan siya. Ang sabi diyan ni Clarissa Taratara, kesyo napagod lang daw sa katatrabaho si Bangag. Ah, 'di ba? Kasi nungalingan na naman. Never naman nagtatrabaho yan, sumisinghot yan diyan. Okay? So whether ito ay totoo, edi good, ang mga bulating pinagagapang natin ay willing nang pumirma para tapusin ang buhay ng kawatan at adiktos na katulad ni Bangag. Pero sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang tagal ko nang nireritwalan yan, kapag siningil na sila ng tadhana, siya ng tadhana, alam mo, lahat naman tayo, machuchugi, pero syempre, dapat mauna yung mga demonyo kasi sila yung nagpapahirap sa mga Pilipino. So dalawa lang yan.
pwedeng nagsisinungaling, optics lang, na kunyari na masama ang pakiramdam, alput-alput, pero dahil may iniiwasan na, or iniwasan, o tamad, or something, or totoo talaga na yung buli niya ay binutas kagabi, kaya feeling discomfort, di ba? So yun lang yun. So sabi naman ni 8 Pleasure na napagod sa kakasuyop. Okay? Yes. Sabi ko nga, pwedeng napagod talaga sa kakasuyop, right? Jen? Yes, gorgeous, maalindog at hindi pa kakabog. Ang beauty, the one and only me. Alright, dapat mga ganon. Kasi nakaka-stress ang mga hiyawa na ito. So, okay. So, kinabahan ba ka kanina? Actually, sabi ko nga kanina, nag-emote ako kanina dahil, Thursday dito. Pag Thursday kasi may ritual ako. Pinakita sa akin yung headline. Sabi ko, naku, sana magurgur na. Dapat magurgur na. Alam mo kung bakit? Pag kinuha ka na ni Satanas, bangag, ha? Magugurgur ka talaga. Hindi ka makakatakas sa kamatayan. Walang makakatakas sa kamatayan, pero sisiguraduhin ng mga bulate, hihilain. Pati ang buli mong matakaw sa, hindi lang sa saba, katulad ni Deliva, matakaw sa buto, okay, na tubig. Okay, now let's go fast forward tayo. Ang third impeachment laban kay Marcos Jr. Okay, kaninang umaga dyan sa Pilipinas, nag-file din itong mga Makabayan Block. Okay, block. Wow, okay? Laban kay Bangag. Okay, pero hindi natin sila pag-uusapan kasi irrelevant yung mga yan. Hindi tinanggap ng executive director, okay? Mga ginto natin, gustong nakawin ni Bangag, parang gustong gustong submitin, di ba? Right. Ika lang, lagay natin para yung alindog. Sabi ni BMW Went Kent, paawa effect si Bangag para mawala ang issue ng corruption. Exactly, mga kapalangga. Okay, baka Dick's Comfort, sabi ni Den Scorpion. Alam mo din, sapat gumagawa ka ng libre, ang dami mong alam. And you're really smart. Sabi naman ni Gracie Bayon, ayan, nagdadasal ang taong bayan. Okay, so actually, yung impeachment na yan, nila Cathy Binag, alam niyo naman, BFF ko yan. Diba? Hi sister, grabe ang tapang mo. Alam ko yan. Siyempre, alangan naman unahan ko, di ba? Alam ko yung third impeachment na yan. Talagang hindi yan, pinag-isipan yan. Pinlano yan. Yung third impeachment na yan. Ngayon, mga kababayan, eto. Okay? Okay, ito natin yung kopya. So, mga palanggingging, alright, third impeachment. So, nag-file ng pangatlong impeachment ang grupo nila. Andun sila, General Esperon, di ba? Andun si Mike Defensor, dating congressman, si Jing Paras, kaibigan natin yan. Mga kaibigan natin yan. Na-meet ko na yung mga yan. Ando doon si Attorney Topacio, si Respicio, di ba? Yung nag-vlog. Si Cathy Binag, yung muse nila. Sino pa ba ang mga nandoon? At marami pang iba. So yung mga pumirma doon ay ito. Ay si Manong Chavit nandoon. Alright? Ngayon, mga kababayan, alam ko yung impeachment na yan. Kasi, di ba? Alam nyo na, kung si Cathy Binag na isa sa complainants, alam nyo na kung ano ang ilalabas ni Cathy doon sakali, okay, ma-push yung impeachment na yan laban kay Bangag. Alam nyo na ang pagiging polboronic, yung side. But of course, kasama yung corruption dyan and lahat ng pwedeng ibato kay Bangag. Corruption, pagnanakaw, plunder, at high crimes. So yung high crimes na yun, yun nga, hindi naman nila discuss lahat. Pero ang punto de vista natin dito, mga kababayan, ang daming grounds para ma-impeach si Bangag. The problem, hindi tinanggap ng executive director, kumbaga,
ng ano tawag dito, Secretary General ng House of Representatives. Ang Secretary General kasi nila, hindi ko nga alam, the other day ko lang nalaman, I don't know, check nyo nga kung kailan in-appoint dyan ni Bangag si Cheloy Garafil. Kilala nyo naman yan si Cheloy, di ba? Siya yung amoy kulob na dating sa PCO, then hinire siya in-appoint siya sa MECO, and now nandiyan dyan as Secretary General dyan sa Congress. So alam nyo na kung bakit siya nandiyan dyan dahil tao siya ni Bangag. So ngayon, nakita nyo kanina, I think, we have to play, no? Okay, play natin ng saglit lang siguro ang video ni ito. Okay. Mukhang tatanggap. Ayan. I-forward na natin. Lamang na ginawa para i-forestall yung mga substantive complaint na petitions sa Pilipinas. Go ahead, boss. Ito na. Before we start, and I do understand, could we have a moment lang na wag muna tayo mag-record para... Hindi pwede. This is a public office. Ayaw magpa-record. Go ahead, sir. Pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around. Not authorized to receive. It is the office of the Secretary General. Not the Secretary General. Or Deputy. Deputy Secretary. Sure, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. So you should receive. You should receive. Yes. Bautista first. If the case of Bautista impeachment, it's the deputy who will receive. Yes. Yeah. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Oo, yeah. Hindi nakikipag-argue. I'm just relaying my position. I'm not... No, attorney, ano lang, It's not an instruction. It is, Yeah. I am not in a position to receive it. But in the case of... Okay, hindi ko na tapusin kasi mahaba to. Panoorin nyo na lang na kay Attorney Respicio yan. I will comment about that. Okay? So panoorin nyo kay Attorney Respicio at saka na sa Nightline News. Ngayon, yung mahaba na conversation dyan, okay? Ayaw talaga niyan tanggapin kasi nga daw wala yung amo niya na si Garafil. Siya ay executive director. So napag-utusan yan. Kasi natunugan nila, okay, na magpa-file ng impeachment yung ating mga, ang grupo nila katibinan. So prior, sabi ko sa inyo, alam ko yung plano na yan, di ba, na magpa-file talaga ng impeachment. Ginagather lang nila yung mga gagamiting grounds sa complaint na yan. So dyan, kung mapapanood din nyo yan mamaya palangga ng buo, hindi talaga tinanggap yan. So bakit ayaw tanggapin kahit wala, ang dahilan, kasi wala daw yung Secretary General na si Garapal o si Garafil. Pinaliliwanag ng mga, ng mga abogado nila, Attorney Topacio, na kahit na wala, yung si Garafil na yan, yung institusyon, yung opisina dapat ay tatanggapin niya kasi hindi porket wala yung yung Secretary General, so wala nang function ng opisina. The fact na bayad sila ng taong bayan. So yung Executive General, dapat tinatanggap nila yan, yung reklamong yan. Kasi pinapaliwanag ng mga lawyers kanina na based sa 1987 Constitution, yung yung mga staff or mga kinatawan ng gobyerno, katulad niyan, ng executive director na yan, hindi siya pwedeng magtanggi dyan. Kasi mga kababayan, kaya nga siya nandiyan dyan eh. Kapag wala yung amo niyang amoy jutok o amoy kulog, siya ang what? Siya ang tatanggap dahil sabi doon ni Attorney Respicio, ministerial duty, okay, niya para tanggapin yung reklamo o yung impeachment complaint. So ngayon, mga palangga, talagang medyo nagkaroon na ng, not really commotion, kasi sinasabi itong Executive General na kesyo, hindi daw siya, ayaw niya magpakuha ng video, then hindi daw siya nakikipagtalo, wala nakikipagtalo. Ina-assert lang ng mga lawyers yung batas, yung rights ng mga complainants, katulad nila, ng mga Pilipino, na dapat tanggapin nyo yan dahil, nasa batas siya, natatanggapin niyo yung reklamo. Pero hindi talaga tinanggap dyan, mga palangga. So ito ay malinaw pa sa sikat ng araw na ang sistema ng Bangag Administration ay talagang walang hiya. Sobrang walang hiya. Teka natin ha.
Ano pa sinasabi dito? Whom we impeach. It was the deputy Yes. who received our impeachment The next line. in 2017. Yes, the next line. There is already a May precedent. proceeded. I would have to say, Please check the records. I am not arguing. Okay. No, I'm not arguing. Thank you. I am not even raising my voice. Yeah. Thank you. I am just manifesting. Okay. I am in unauthorized receipt. Actually, takot to eh. Wow. Wait, this is- For the record. Ako, sir, I'm just saying, I'm not arguing. No, it's They're not arguing. Attorney, question lang. Can it be received ministerial lang? Kahit not you, but But it's someone. ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous each other, right? Yeah, I have nicely. But why did you receive the first one? No, I have not received. What is the legal basis? Ano naman dito? We're not arguing. No, which one, sir? Merong first impeachment proceeding na nandun na sa office. Okay, Attorney Jesus. Ay, she was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. Yeah. I'm just manifesting. I am not. Manifesting bullshit. Okay, but Attorney, what is your Even basis? the office ka na. Yes, sir. If I cannot, pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is okay your lang. basis? Okay mga bayan, panoorin niyo na. Sa nakita ninyo, ang kanyang sagot. So, inutusan niya, okay? Inutusan niya na huwag tanggapin. Ang sinasabi niya diyan na si Cheloy Garapil ay nasa Taiwan daw. At ito daw ay tumanggap ng award. So, sinasabi din ni Topacio na mayroong one China policy na yung mga let's say cabinet secretaries o yung may mga malalaking posisyon sa gobyerno katulad ni Garapil ay hindi basta-basta na pumupunta ng Taiwan because of that one China policy. 'Di ba? Na baka magkaroon ng ng hindi magandang representation itong si Garapal, 'di ba? Kung ano yung award na tatanggapin niya doon or what. But mga kababayan, where are you guys? Nawala kayo. Mga palangga, pwede nagsisinungaling. Kaya nga, syempre, sasabihin, for sure, alam naman, hindi ko na kailangan advisean yung mga lawyers at magagaling yung mga yan. Pwede yan dalhin sa Korte Suprema. Alamin kung talaga bang si Garapil o si Garapal ay nasa Taiwan. Kailan siya umalis? Yung record sa immigration. Anong ginawa niya? Anong award? Totoo bang may award? O nagsisinungaling lang? Pwedeng kasuhan yan. Kasi mga kababayan, dapat tatanggapin nila yan kasi hodang wala yung hayop na Cheloy na yan. Kasi ang sinasabi nila ng mga lawyers doon na, mayroong one China policy, bakit pumunta siya doon? No, actually, it's beyond the point. Di ba? Yung executive director, kasi hodang patay na si Cheloy sa Taiwan, di natin alam o inaaratay na siya, kailangan tanggapin bilang isang yung katiwala dahil wala si Cheloy doon. Itong executive director na ito, hindi po pwede yan na hindi nila tinanggap. Malinaw pa sa sikat ng araw na nag-uusap sila or natatakot itong executive director na ito o sinabihan na sa Didi Satanas, di ba no matter what, hindi mo tatanggapin yung impeachment complaint na yan. Di ba? Kasi nga, alam nyo na, kung bakit ayaw. Dahil may grounds talaga, mabigat ang grounds for impeachment, di ba? Itong ni Bangag, dyan sa third complaint na yan. Dahil yan ay matibay na mismo na dyan si Cathy Binag na talagang very matapang. Alam niyo naman na ako ang nag-interview, di ba, kay Cathy Binag, di ba? Na kung saan, na witness mismo niya ng isang presidente ay addict talaga, addictus, at si Didi Satanas ay nang-aalok pa ng polboron. Alright? So malalaman natin kung totoo talaga na si Garapil ay nasa China. Anong ginawa niya doon? Nag-transport ba siya? Anong kaputahan? Anong kabigaan ang ginagawa niya sa China? Anong recognition? Anong award ang tinanggap niya? In behalf of what? Doon natin malalaman kung nagsasabi sila ng totoo. Kaya for sure, ang ating mga abogado, ipupush nila at questionin sa Korte Suprema bakit ito ay sinasabi ng executive director, okay, na wala siyang authority para tanggapin yung impeachment complaint. Ulit, for sure, may mga abogado dito at ano pa ba expect natin? Ano pa ba ang kailangan nating malaman? Ang gagaling na ng mga abogadong nag-file ng reklamo
complaint laban kay Bangag, di ba? So, ipinaliwanag na doon na trabaho ng executive director kasi hodang sabi ko nga, kung namatay si Cheloy along the way, di ba? O anong nangyari sa kanya, yung executive director na yon ay talagang dapat tanggapin niya dahil hindi porket wala, yung secretary general ay patay na ang opisina. So ano yun? Pag wala sila, stop lahat ng functions ng government. So itigil lahat. Hindi namin tatanggapin yan. Kung let's say mayor, di ba, sa mayor's office o kung ano man, saan man ang ahensya ng gobyerno, wala yung secretary. So ibig sabihin, stop na. Wala kasi yung secretary namin dito, kaya nakatanga kaming lahat. Nakita nyo kung gaano kababoy ang gobyernong Bangag na ito. Kasi alam nila na malupit, matindi ang grounds, okay, ng impeachment case, a complaint, ng third complaint sa grupo ni Cathy Binag at ng nila Respicio Topacio at iba pa. So malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, o baka kaya naman si Bangag ay yun ang nagpa-ospital dahil alam niya, may nagtimbre sa kanya na ito na nga, papailan na siya ng impeachment. Kaya nga, di ba, sinagot ka agad ni Clarissa Taratara na yan, na kesyo, kaya daw si Bangag ay na-ospital kasi nga, napagod na, I think na-overpatig na sa trabaho, o napagod lang. Yun ay isang malaking kahangalan. At dito ay pinapakita uli na ang gobyerno ni Bangag ay talipandas, addictus Bangag, na talagang wala silang pakialam sa batas, binabastos nila. Paglabag, harap-harapan, sabi nga ng mga lawyers doon, sa konstitusyon. Hinaharangan nila ang legit na complaint ng taong bayan. Okay? Ang mga doon, mga kababayan, yung mga reporters kanina, nagtanong-tanong, sir, medyo mahaba yan. Nagsabi ang mga reporters, kayo parang ang konteksto na gusto nilang, yung narrative na gusto nilang portray. Ano po ba kayo? Kayo po ay mga supporter ng Duterte. Mga kababayan, it's irrelevant. Why? Hindi porket supporter ka ni Duterte, hindi ka na pwede mag-file ng impeachment. Diba? O haharangan na nila. Ito'y usapin kay isang Pilipino, dalawang Pilipino, tatlong Pilipino, kung supporter ni Pangulong Duterte yan, so what? Bakit yung mga putang ina ninyo? Mga jutang ginimes, nung pinailan nyo si Sara na impeachment, di ba lahat kayo anti-Sara, mga yawa kayo? Tapos eto, haharangan ninyo? Tapos ito naman mga buang na mga reporters. Di ba? Anong relevance ng tanong ninyo? Na, Duterte supporter ka ba? It's about sa pagdanakaw, sa pangbubudol, sa pagpapabuli ni Bangag na nilalapastangan niya ang kaba ng bayan. Anong klase kayong reporter? Mga hangal. Magbalik nga kayo sa eskwelahan. Ano yan? Dapat magtanong kayo about the sustansya o substance ng reklamo. Hindi mo Duterte supporter, biga-biga, alpot-alpot, mga linti. Di ba? And now, panawagan ko. Kasi, alam ko kung sino mag-endorse niyan. Kasi kanina, tinanong kung sino ang mag-endorse. I know kung sino mag-endorse niyan. But syempre, hindi natin sasabihin. Panawagan ko sa mga Duterte-aligned, okay? Duterte-aligned kongresistas. Kasi you don't know this, mga palangga. Alam niyo, kayo, let's say, PDP laban. Okay, lahat ng Duterte aligned. Di ba? Dapat nasa likod din kayo. You know what I mean? Yung mga nakalagay na sa Congress, nakaupo na dyan sa Kongreso, dapat isa kayo sa mag-volunteer na mag-endorse. Kasi kung talagang para kayo sa kay Pangulong Duterte para sa bayan. Kasi ang alignment ng Pangulong Duterte, okay, ng Duterte legacy is for the people. Pero bakit nagtatago kayo? Ano kayo? Solicit lang? Huwag niyong antayin magalit ako at lapastanganin ko lahat ng mga buli niyo. Seriously speaking. Okay? Yung impeachment na yan, hindi pwede hinaharang na nga.
Okay, pwedeng hindi makalusot yan. Kasi nakita nyo naman, di ba, sa filing pa lang, ayaw na. Pero ipakita nyo yung mga nagmamahal kay PRRD, ipakita nyo ngayon ang galing ninyo. Maging vocal kayo na, hey, I'm Congressman Chuchuchucho, I'm ganito, ganyan. I'm supporting that third impeachment and I am willing to endorse that, da. Okay? Marami pa, may mga traidor kasi dyan, eh. Akala niyo, hindi ko alam mga traidor ninyo, na? Ano kayo, namamangka sa dalawang ilog? Ano kayo, nababayaran ni Satanas? And now you ask, Kati Binag, okay? At ako, kung anong nagagawa namin, okay? Yan, yung impeachment na yan. At least may isang babae, si Kati Binag ang views doon, siya lang ang nag-iisang babaeng pumirma, okay, na nag-file ng complaint. At iyaan, pag na-push yan, at idaan lang sa tamang proseso, at ilatag lahat ng mga grounds para matanggal ang bangag, yan ang pinaka-powerful na initiative na ginawa ng grupo nila Topacio, Respicio, o Defensor, Binag. Ang problema kasi, sa inyo, alam nyo, masyado kayong insecure